Isang milyonaryo ang nagpanggap na pulubi. Kinupkup ng dalaga. Laking gulat nito nang iuwi siya sa mansyon nito. Si RJ Tuazon ay successful na sa buhay. Bilyonaryo na siya. Nakukuha ang lahat ng gusto niya. Ngunit may malaking puwang pa rin sa puso niya na hindi niya masagot-sagot. Hindi naman siya pinipilit ng magulang niya na mag-asawa. Pero siya itong may pagnanais sa pagbabakasakali na baka ito na ang malaking puwang na kulang sa kanyang pagkatao. Ngunit mahirap makahanap ng totoong partner sa panahon ngayon. Isang babaeng simple at walang arte. Ngunit nais din niya na hindi pera ang magiging habol sa kanya. Naisipan niyang kung nais niya ng simpleng babae, dapat na maging simple lang din siya. Isang dalaga ang kumupkup sa kanya at nagpatuloy sa maliit nitong bahay. Sinubok ito ni RJ bago niya inireveal ang kanyang sarili. Ngunit tanggapin kaya nito ang totoo niyang pagkatao sa kabila ng malaking kasinungalingan niya? Find a woman, then marry her. Sobrang simple lang RJ, ngunit hirap na hirap kang gawin. Ilang taon ka na ba ha? Pinayagan kitang gawin ang mga gusto mo at ngayon na humihingi ako ng apoy hindi mo maibigay. Sermon ang inabot ni RJ sa kanyang lola Amelia. Wala naman siyang maisagot dahil totoo naman ang lahat ng sinasabi nito. Wala itong ginawang pagtutol sa kahit na anong gusto niya. Ngayong 30 na siya, humiling na ito na mag-asawa siya. Ngunit iniisip nito na nagdadahilan lamang siya ng sabihin niyang hindi siya makahanap dahil wala siyang tiwala sa mga nakakadate niya. Lola, don't worry. Ngunit galit talaga ito. RJ, hindi na kita palalampasin sa mga palusot mo. Sobrang disappointed ako na ginagawa mong dahilan na wala kang mahanap pero gabi-gabi ka noon sa club. Upang mawala ang tampo ko, makipag-date ka na at magpakilala ka sa akin na magiging asawa mo. Ito lamang ang sinabi nito bago siya iniwan. Napabuntong hininga naman si RJ. Bahala na. Makikipag-date na siya ngunit gagawa mismo siya ng paraan para ang makilala niya ay ang simple at walang arting babae gaya ng ideal girl niya. Bro, why are you sad? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Natatawang tanong ng pinsan niyang si Benson. Dito na kasi siya dumiretso matapos nilang mag-usap ng kanyang lola Amelia. Siya pa naman ang favorite nito tapos binigo lamang niya ito. Muli ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sumagot sa tanong ng pinsan. Si Lola kasi, gusto na ako mag-asawa. Gusto ko na rin naman Benson, pero wala akong mahanap na makakasama ko na pang matagalan. Sa panahon ngayon, yan ang mahirap hanapin. Pili na lang kasi talagang loyal sa panahon ngayon dahil mapababae at lalaki ay nagloloko. Madalas nga mas malalakas pa ang loob ng mga pangit. Inuna mo kasi ang party bago ka kumilala ng matinong babae eh. Sa tingin ko alam ko na ang dapat kong gawin. Matagal niya nang iniisip to eh. Ngunit nagdadalawang isip siyang gawin dahil baka hindi naman maging successful. Talaga? Sige nga, ano naman ang naisip mo? Curious na tanong ni Benson. Magpapanggap akong mahirap at simpleng lalaki. Gusto ko kasi makakakilala ng babaeng hindi pera ang magiging habol sa akin. Sa kay drama mo ba napanood yan? Bro, tumigil ka sa mga pantasya mo. Hindi ka na teenager. Hindi naniwala si Benson sa kanya. Inirapan lamang niya ito bago nagpaalam. Sinabi niyang wag itong tatawag sa kanya dahil useless lang. Hindi naman kasi siya magdadala ng cellphone at walang kahit anong komunikasyon upang magampanan ng tama ang kanyang plano. Gusto mo bang makipag-trade ng damit? Tanong ni RJ sa lalaking pulubi na nakikita niya palagi sa park na tinatambayan niya. Ha? Seryoso ka? Maganda ang suot mo at mukha kang mayaman kaya bakit? Hindi niya na ito pinatapos. Basta ibigay mo sa akin ang damit mo at bibigyan pa kita ng pera. Nagliwanag naman ang mata nito sa excitement kaya agad itong pumayag. Mariing napapikit si RJ nang maisuot ang damit ng pulubi. Hindi niya kasi maintindihan ng amoy. Sari-saring amoy na nakakasukang talaga. Gamit ang damit na ito, gumala-gala siya upang maisagawa ang kanyang plano. Nakakita siya ng dalawang grupo ng kababaihan kaya agad siyang nahiga at nagpanggap na nahimatay. Paniguradong gutom na siya.
Sigurado ka ate na ayos lang kupkupin muna natin ang taong to. Baka mamaya masama pala siya. Dalawang boses ang narinig ni RJ na nag-uusap. Iminulat niya ang kanyang mata. Pinapayungan pa nga siya ng mga ito kaya pala nawala ang sinag ng araw. Hindi sila ang inaasahan niyang lalapit sa kanya. Ito ay ang magkapatid na nakita niyang nagbebenta sa gilid ng mga gulay. Samantalang ang mga babae na inaasahan niya, kahit isa man lang sana, ay tila nilagpasan lamang siya. Napatitig siya sa dalaga. Nagugutom na ako. Ate, gutom na daw. Wika ng kapatid nito. Ibibigay ko na lang yung binili mong pagkain sa akin. Kawawa naman. O sige ate, bibili na lamang kita ulit mamaya. Saad naman ang kapatid nitong dalaga. Bakit pala palaboy-laboy ka? Wala ka bang pamilya? Wala na eh. Pasensya na. Nakaistorbo pa yata ako. Ngumiti ito ng ubod ng tamis. Hindi naman. Wala pa naman kaming mga customer. Kaya ayos lang. Gusto mo bang magpahinga? Sa tingin ko kasi wala kang tutuluyan. Madalas kaming magpatuloy ni Dondon kahit na maliit lang ang bahay namin. Bakit ginagawa ninyo yun? Takang tanong ni RJ. Danas na din kasi namin ng walang masilungan. Pinalayas kasi kami ng tiyahin namin tapos pinalad lang na makapagsimula ulit. Paano kung masamang tao ako? Sinusubok niya ang dalaga. Siguro naman may konsensya ka. Naniniwala ako na hindi ka masama. Maaari ka sa bahay namin habang mahina ka pa. Tapos kapag kaya mo na, maaari ka nang umalis. Hindi ko naman kayang kumupkup ng panghabang buhay. Pero kaya kitang tulungan. Yun lang ang offer namin palagi ni Dondon. Natuwa si RJ. Gusto ko to. Wika pa niya bago umayos. Ha? Takang tanong ng kapatid nito na bigla na lamang sumulpot dala ang pagkain na tinutukoy nito. Eto po kuya, busog pa naman po ako eh. Natutuwa si Sandra kasi marunong mag-share ang kapatid niyang si Dondon. Naaawa talaga sila sa lalaking nawala ng malay. Ganito rin kasi ang sinapit nilang magkapatid. Gaya ng ginagawa nila, tinulungan lang din sila kaya ibinabalik nila ito sa kahit na sinong makita nilang may kailangan ng tulong. Damit ito na ibinigay lang din sa amin. Bala kong gawin na lang sanang mga basahan dahil wala namang malaking lalaki sa amin. Dalawa lang kasi kami ni Dondon. Paliwanag niya bago inabot ang pamalit. Salamat, pwede na to. Hindi pa namin alam ang pangalan mo. Saad niya pa rito. RJ ang pangalan ko, ikaw ba? Gusto ko din kayong makilala pa. Nakangiti nitong tanong. Sandra, at ang kapatid ko ay si Dondon. Hinahanda niya na ang tubig na gagamitin mo. May hot water ba kayo? Napakunot ang noo ni Sandra. Hot water ba ka mo? Tubig poso lang kasi ang... Pinutol na siya ni RJ. Ibig kong sabihin ay yung, sige na maliligo na ako. Paalam nito bago lumabas na dala ang bihisan. Napakalamig ng tubig. Hindi magawang makapagreklamo ni RJ. Kahit na halos manginig na siya sa sobrang lamig ng kanyang pinapaligo. Si Dondon ay nakatingin lamang sa kanya habang binobombahan siya. Natatawa pa nga ito kapag hirap na hirap siyang magbuhos. Malamig lang po sa una, pero masarap po ang tubig sa poso. Yan na rin po ang iniinom namin. Wika pa nito habang patuloy sa pagsupply ng tubig sa kanya. Ito na rin? Seryoso ba? Mamaya, magka-amoeba pa siya. Hindi sanay ang tiyan niya sa tubig na nakukuha lang sa kung saan. Mineral ang iniinom ni RJ at hot water ang ipinapaligo niya sa malamig na panahon. Isang araw pa lang pero parang suko na siya sa simpleng buhay na kanyang plinano. Sobrang hirap na kasi siya. Hindi niya magawang bumili ng pagkain pagkaharap niya ang magkapatid. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, napakayaman niyang tao. 10 building man ang bilihin niya, hindi aaray ang bulsa niya. Mabait po ang ate Sandra ko. Madami na po siyang kinukupkop. Pang-ilan na ba ako? Hindi ko na po alam kasi pati aso't pusa nakupkop na po namin eh. Natawa si RJ. Seryoso ba ito? Dalian mo kuyang maligo dahil marami pa po ang mag-iigib. Napasulyap siya sa mga nakahilerang tao na mukhang nayayamot na habang pinapanood siya. Napabuntong hininga si RJ bago pinaspasan ng paliligo. Gusto na kasi talaga niyang maalis ang mabahong damit na kumapit sa katawan niya. Pogi ka pala kuya eh.
Sa paligo ka lang pala kinulang. Napapailing-iling pa si Dondon. Pogi naman talaga siya, kaya nga madaming nagkakandarapas sa kanya. Ngunit siya ang umaayaw dahil pang matagalan ang kanyang hinahanap. Napasulyap siya sa dalagang si Sandra na abala sa paghahanda ng gabihan nila. Pinagmasdan niya ang maamo nitong muka at ang hubog ng katawan nito. Maganda si Sandra, ngunit hindi malamodelo gaya ng mga nakadate niya. Simple lang ang ganda nito, ngunit hindi nakakasawa kundi nakakaakit. Ngunit kahit na naging mabait pa ito sa kanya, hindi naman agad uusbong ang pag-ibig na hinahanap niya. Mananatili muna siya titignan kung gagana ba ang kanyang plano. Pumunta na dito at kakain na. Alok nito nang mapasulyap sa kanya. Binawi tuloy agad ni RJ ang titig niya sa dalaga. Si Dondon naman, hinila na siya patungo sa hapagkainan. Mas lumitaw ang itsura mo dahil malinis ka na. Balak mo bang humanap ng trabaho? Napatango siya bago sumagot. Wala naman talaga akong trabaho, Sandra. Sisikapin kong makahanap agad para hindi maging pabigat ng matagal. Hindi ka naman magiging pabigat dahil hindi ako papayag. Bilang ganti habang nandito ka, sasama ka muna upang tumulong sa amin na magbenta. Hindi ka namin paaalisin agad, huwag kang mag-alala. Mahirap ang buhay dito, ngunit huwag ka nang bumalik sa pagiging palaboy lang. Mas masarap na kumikita ng pera sa maayos na paraan at talagang pinaghihirapan mo. Tama naman ang sinasabi nito. Hindi na ako magiging palaboy, sagot niya at napangiti naman ng magkapatid. Sabay-sabay silang kumain. Ngunit hindi pa natatapos ang pagkain nila, may kumatok sa pinto nila Sandra. Tuloy lang sa pagkain, bili nito bago tumayo. Napansin naman niya na nalungkot si Dondon, ngunit patuloy lang ito sa pagkain. Gumawa siya ng dahilan para alamin kung sino ang kumatok. Nakatago siya habang pinakikinggan ang kausap ni Sandra. Sandra, ilang buwan na ang pakiusap mo. Bakit ba kasi nagdadagdag pa kayo ng pinapakain? Lagi na lang yung ginagawa yan eh. Paano naman kayo? Wala nang ang ipon kapos pa sa bayarin sa mga utang. Pasensya na po, pero wala naman kinalaman ng ginagawa ko. Sadyang kapos po dahil mahina ang benta. Sa susunod na linggo ho, makakahulog din ako. Pakiusap ni Sandra. Naiiling na lamang si RJ na bumalik na sa hapagkainan dahil tapos nang mag-usap ang dalawa. Oh, bakit hindi pa tapos ang pagkain mo? Takang tanong nito nang makabalik. Parang wala lang nangyari. Nagagawa pa nitong tumawa. Busog pa naman ako. Tipid niyang sagot bago nagpaalam na magpapahangin na lang muna. Wala siyang cellphone na maaaring ipangtawag sa pinsan niyang si Benson. Gusto niyang gumawa ng paraan para makatulong sa magkapatid. Madalas din akong tumambay dito kapag gusto kong magpahangin. Bigla na lamang sambit ni Sandra. Tumabi ito sa kanya. Malalim yata ang iniisip mo. Hindi naman. Mahirap talaga ang walang magulang. Iniisip yata nito na iyon ang nasa isipan niya. Ulila na kami sa murang edad. Malupit pa sa amin ang aming natitirang kamag-anak. Sabi niya, pabigat lang kami at hindi sila aasenso kapag kasama kami. Gusto mo bang gumanti? Iniisip ni RJ na kapag gusto nito, ay siya ang kikilos. Makaganti lang ang magkapatid sa malupit nitong tiyahin. Hindi yun ang sagot. Nakaganti na ako dahil naging maayos kami. Sila naman nakulong na dahil sa droga. Ang magnobyo, hindi mo pa naiisip? Out of nowhere ay naitanong niya. Bata pa naman ang 30, di ba? Sa ngayon wala pa sa hinagap ko ang magnobyo. Dahil nais ko pang makaipon para mapabalik sa pag-aaral si Dondon. Selfless ang babaeng to. Ito ang nasambit na RJ sa isipan. Ngayon lang siya naka-encounter ng babae na palaging isinasantabi ang sarili para lamang sa iba. Masaya ako makilala ka, Sandra. Ito na lamang ang nasambit niya bago pinagpag ang pangupo niya dahil nadikitan ito ng mga dahon. Bukas ay maaga ka pa, diba? Pahinga ka na. Dagdag na sabi pa niya bago nauna nang pumasok. Gaya ni Sandra, wala na talaga siyang mga magulang. Uli lang lubos na siya ngunit Lola Amelia niya ang palaging gumagabay sa kanya. Abala naman na ang dalawa niyang nakatatandang kapatid. Nauunawaan niya ang nararamdaman ni Sandra tungkol sa pangungulila nito sa mga magulang. Ngunit mas mahirap para sa kanila dahil sa kalagayan nila.
pero kinaya nilang mamuhay. Halos tumalon ang puso ni RJ sa gulat nang makakita ng ipis. Paghiga niya sa papag na higaan, tumama ang likod niya sa matigas na kahoy. Napabuntong hininga na lamang siya at nag-imagine na nasa malambot na kama. Worth it nga ba ang lahat ng ginagawa niya? "Bro, where the hell are you?" Ito ang bungad ni Benson nang tawagan niya ito. Sumaglit lang talaga siya para ipaalam na siya ay maayos. Baka kasi nag-aalala na ang kanyang lola Amelia. Galit man ito, hindi naman siya nito matitiis. "Don't worry, maayos lang ako. Benson, si lola ba kamusta?" "Sus, sa tingin mo sasabihin ko na nawawala ka at gumagawa ng kalukuhan? Sabi ko nagbakasyon ka lang para makapag-isip-isip." "Good. RJ, nasan ka ba talaga? At least tell me where you are para naman mapuntahan kita." "Hindi na siguro kailangan. Pero may favor ako sa'yo. Pautang muna ng pera." Malakas itong tumawa. "Sira ulo ka. Nagda-drugs ka no?" Mariing napahilot si RJ sa kanyang sentido. Dumiskarte na nga lang siya sa pagtawag dito. Hindi pa matinong kausap. "Benson, pahiram ng pera. Babayadan din kita kapag maayos na ang lahat. Sa ngayon, kailangan ko muna. Dalian mo." "Hibang ka na ba? Mas mayaman ka sa akin, baliw. Bakit sa akin ka nangungutang?" "Dahil I can't use my credit cards. Iba ang sitwasyon ko ngayon, Benson. Pumunta ka na nga tsaka ako na ipapaliwanag." Binigay ni RJ ang address dito. Si Sandra at Dondon kasi, abala sa pag-aayos ng paninda kaya nakapuslit siya. Nakitawag lamang siya sa bakla niyang nakita. "Eto na, maraming salamat." Malagkit itong nakatingin sa kanya. "Sobrang pogi mo naman." Masusuntok sana niya ito, kundi lang siya nito pinahiram ng cellphone eh. Hindi na lamang niya ito pinansin at bumalik na sa pwesto para magdahilan sa magkapatid. "Saan ba ang CR dito?" "Dondon, samahan mo na," utos ni Sandra. "Hindi na, mukhang malapit lang naman, Sandra." Tumango naman ito at binigyan siya ng 20 pesos. "What is this for?" "La, si kuya nag-i-English," sabat ni Dondon. Nadudulas ang bibig niya. "Napulot ko lang. Para saan pala itong 20, Sandra?" Lihim naman na natawa si Sandra. "5 sa ihi, 10 sa dumi," sagot nito. Tila ba natapakan ng kanyang ego. Pati ba naman kasi pagdumi at pag-ihi, sagot ng mga ito. Napabuntong hininga siya bago ito binalik. "Hindi na kailangan, Sandra." Hinahabol pa siya nito, ngunit binilisan niya ang lakad at hindi na lumingon pa. Malamang hinihintay na siya ni Benson. Dinatnan na nga niya itong inip na sa napag-usapan nilang restaurant. "Bro, anong suot yan? Pulubi ka na ngayon? Drugs talaga tinitira mo, sure ako." Inambahan niya si Benson. "Ito ang plano ko. Simpleng lifestyle para sa simpleng makikilala. Dala mo ba ang pera?" "Oo na, malaki tubo nito ah." "Whatever you want. Gusto kong bayaran mo ang utang ni Sandra at Dondon at huwag kang magpapakilala. Basta bayaran mo lang. Itong 50 ay kukuhanin ko." Nakalagay sa sobre ang pera. 100,000 ang pinadala niya kay Benson at 50 lang ang kanyang kinuha. Hindi nga lang niya alam kung paano magdadahilan kay Sandra. Pero bahala na. Madali na lang sigurong magdahilan. Hindi nito tatanggihan ng pera dahil kailangan na kailangan ito ng magkapatid. "Sana lang, hindi ka mapahamak sa ginagawa mo, RJ." Naiiling pa ang kanyang pinsan. "Hindi ko alam na ganyan mo damdamin ang sinasabi ni Lola. Sana kasi nilabas mo na lang sa isang tenga mo." "No, desisyon ko to, Benson. At ang magkapatid na yon, mabait sila." Bago matapos ang usapan nila, nakiusap pa siya sa pinsan na bilhin na lahat ang paninda ng magkapatid upang makauwi na sila. Hindi man ito sang-ayon sa mga ginagawa niya, wala naman itong nagawa. "Sandra, pasensya na. Matagal ba ako?" Pakunwaring humahango si RJ. "Hindi naman." Nakangiti nitong sagot. Si Dondon naman, abala sa pagmamasid sa mga batang naglalaro. "Dondon, bakit hindi ka na muna makipaglaro? Nandito naman ako, kasama ko si ate mo. Sige na, maglaro ka na muna." Pumayag naman si Sandra kaya nakipaglaro na si Dondon. Inilabas ni RJ ang pera. "Sandra, tignan mo, nakapulot ako." "Really?" Sa daming palusot ito pa talaga ang naisip niya. Gustong suntukin ni RJ ang kanyang sarili.
RJ, malaking pera yan. Dapat natin niyang ibalik. Ha? Hindi na, sa atin na to. Hindi naman natin alam kung sinong may-ari. Baka maging interesado lamang ang iba. Sayang lang, di ba? RJ, hindi sa atin ang perang yan. Kailangan nating ibalik yan. Hindi dapat maging interesado sa perang hindi naman sa iyo. Napagbintangan pa siya sa perang inutang mismo niya sa pinsan. Bilhin ko na po lahat ng... Mabilis siyang tumayo at tinabot ang pera kay Benson. Sa'yo to, di ba sir? Ikaw kasi nakita kong nakahulog eh. Wala na siyang choice kundi ibalik na lang kay Benson. Pinandilatan niya ito ng mata at sumenyas na sumang-ayon. Oo nga, nawawalan nga ako. Maraming salamat dahil naibalik mo ang pera ko. Bilang pasalamat ay hayaan mong bilhin ko ang paninda ninyo. Sa loob-loob ni Benson ay tuwang-tuwa ito. Siya naman ay inis na inis. Hindi mo naman kailangang gawin to. Masaya ako na ibalik ni RJ ang pera mo. Hindi po kami mapagsamantalang tao at hindi sinungaling. Si RJ kahit palaboy lang siya, may mabuti siyang puso. Nasamid si Benson sa sinabi ni Sandra. Palaboy? Palaboy siya? Awang-awa itong tumingin sa kanya at siya naman ay napailing-iling. Subukan lang nitong bumigay. Patay talaga ito sa kanya. Hindi nito pwedeng masira ang kanyang plano. Nakakaawang nilalang pala siya. O sige na, bilhin ko na lahat ng paninda para makauwi na kayo ng nobyo mo. Hindi ko naman siya nobyo, sir. Siya ay kaibigan namin ni Dondon. O ito na ang bayad. Magiging kambing na muna ako at magmumukbang ako ng mga gulay. Wika pa nito bago pinabalot ang lahat habang awang-awa pa ring nakatingin sa kanya. Napairap na lamang si RJ. Pasalamat talaga ito't hindi niya mabasag ang karakter niya dahil sa paninindigan niya dito. Umuwi na sila matapos mapakyaw ni Benson ang lahat ng kanilang paninda. Si Dondon ay tuwang-tuwa kasi ngayon lang daw ito nangyari sa kanila. RJ, pasensya ka na sa akin ha, pero ayoko talagang nagiging interesado sa isang bagay na hindi naman sa akin. Pera lang yun, mas mahalaga ang paninindigan mo sa buhay. Paliwanag niya dito. Bigla na lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, ngayon niya lang ito naramdaman. Tila ba tinamaan si RJ sa dalaga? Sapul na sapul siya sa puso. Hindi niya akalain na may babae pa palang kahit kailangan na kailangan ng pera. Hindi pa rin bumibigay at pinapanatili ang paninindigan nito. Masarap ang ulam natin ngayon. Napangiti si RJ habang pinagmamasdan ng magkapatid. Masarap na pala sa kanila ang ulam na manok. Samantalang siya, common na hinahain ito tuwing kumakain siya. Kuya RJ! Tawag ni Dondon. Halika na kuya, dahil sinuwerte po ang araw natin. Ubos agad ang paninda. Nakakatuwa naman po, para kang naging swerte sa amin. Natawa naman siya bago lumapit sa magkapatid. Hindi ako swerte sa inyo. Pabigat pa nga ako eh. Biro niya na sineryoso ni Sandra. Sinong nagsabing pabigat ka? Nakakatulong ka naman sa amin ah. Malaking tulong ang pagbubuhat mo ng paninda. Malaking kabawasan sa trabaho ko. Hindi mo na kailangan pagaanin ang loob ko. Tinawanan niya lamang ito. Sabay-sabay silang kumain. Napakasarap ng pagkain nila para kay RJ. Kahit pa mas masarap ang maaari niyang makain pag umuwi siya. Ngunit hindi lang pala sumasarap ang isang putahe dahil sa lasa, kundi dahil din sa may kasabay kang kumain. Aalis ka din ba Kuya RJ? Pwede bang dumito ka na po muna? Si Ate Sandra marami siyang alam na trabaho na pwede mong mapasukan. Napasulyap si RJ kay Dondon. Oo nga naman, sabihin mo lang kung gusto mong magtrabaho na pwede kitang ipasok. Tila ba sa damdamin ni Sandra, ayaw na rin siya nitong umalis. Masaya rin naman akong kasama kayo. Napakamot pa siya sa batok. Matapos kumain, tinulungan niya si Sandra na magligpit ng kinainan. Ayos na ako dito, hindi mo na kailangang tumulong. Gawain talaga ito ng babae. Hindi niya talaga ginagawa ang maghugas ng plato. Pero alam niyang pagod na si Sandra, kaya gusto niyang makatulong. Hindi niya pinansin ang pagsaway nito, kaya wala na rin itong nagawa kundi siya'y pabayaan. Hindi ko alam na pasaway ka rin pala. Natatawa pa nitong sambit. Mas pasaway pa ako sa inaakala mo. Ang dami kong bagay na ginagawa na akala ng iba hindi ko kayang gawin. Gaya ng... Nakataas pa ang kilay ni Sandra. Ayoko lang sa nagdodroga. Inunahan na siya nito.
Droga? Yun ang hindi ko pinag-aralang bisyo, Sandra. Maganda na ang malinaw. Napangiti na lang din si RJ. Maagang nagising si Sandra. Ubos kasi ang gulay, kaya papakyaw ulit siya sa bakura nila tapos ay lilinisin ito bago ilako. Gaya na lamang ng palagi niyang ginagawa. Sige lang, Dondon. Kain ng kain. Ikaw din, RJ, para may lakas ka mamaya sa pagtitinda. Bilin niya sa dalawa habang pinagmamasdan kumain ng mga ito. Siya kasi ay busog pa, kaya mamaya na lamang siya kakain. Dapat hindi nawawala ng laman ng tiyan mo lalo sa umaga. Hindi na lang kami dapat na kumain kundi ikaw din. Nilabasan siya ng plato ni RJ. Pinilit siya nito kaya naman wala na siyang naidahilan pa. Ngunit natutuwa talaga siya dahil may nagpapaalala sa kanya na huwag magpalipas ng gutom. Minsan kasi kailangan din niyang maramdaman na may nag-aalala sa kanya. Iba naman kasi ang pag-aalala ni Dondon bilang nakababatang kapatid niya to. Tinapos na niya ang pagkain niya at nagpaalam na mauuna na muna. Ngunit paglabas niya, tumambad sa kanyang tiyahin niya kasama ang asawa nitong sugalero. Paano nalaman ng mga ito ang tinitirahan nila ni Dondon? Tiya, ano pong kailangan niyo? Hindi matignan ni Sandra ang tiyahin niya dahil sa takot. Trauma lang kasi ang sinapit nila ni Dondon sa mga ito. Bakit parang nagtatago ka? Pinalayas kita, Sandra, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng obligasyon sa amin. Obligasyon mong magbigay ng pera dahil pinalaki at kinupkup ko kayo ni Dondon. Walang utang na loob ang pamangkin mong yan. Sabat pa ng asawa nito. Sabi ko naman kasi sa'yo na wag mong palayasin dahil mapapakinabangan pa natin. Sobra naman ho kayo. Sasabog na sa galit si Sandra. 5 taon na silang wala sa mga ito. Matibay na si Sandra at nakakatayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na sila babalik ni Dondon sa mga ito. Masaya na ho kami ni Dondon. Wala naman po kaming obligasyon sa inyo. Si Mama at Papa, may iniwan sila para sa amin at nilustay ho ninyo yun. Umalis na ho kayo. Pakiusapan niya dahil ayaw na nga niyang makita pa ni Dondon ang dalawa. Talagang wala kang utang na loob, no? Bigyan mo kami ng pera at matatahimik ka na ulit. 5 taon ka naming ipinagtanong. Tapos kahit pamasahe wala kang ibibigay? Napakatindi talaga ng tiya ni Sandra. Hindi niya alam kung bakit napakasama ng ugali nito samantalang napakabait ng kanyang ina. Wala nga ho akong ibibigay, tiya. At sa tuwing naaalala ka namin ni Dondon, impyerno ho ang naaalala namin. Isang napakasamang bangungot. Pigil na pigil ang luha ni Sandra. Manang-mana ka sa mama mo na walang utang na loob. Sabi ko na nga ba't magiging ganyan ka? Sana hindi ko na binuhay ang gaya ninyo. Hindi mo naman kami binuhay. Si Mama ang naghirap sa amin. Iniwanan niya kami ng pera, sapat para sa pangtapos namin sa pag-aaral. Pero ano, nilustay ninyo ng sugalero mong asawa. Sawang-sawa na si Sandra na maging api sa kanyang tiyahin. Nilapitan siya nito at agad na sinampal. Bakit mo siya sinampal? Bigla na lamang nagsalita si RJ na nasa labas na pala. Galit ang aura nito at handa ng manakit. At sino ka naman? Wala kang pakialam sa usapan ng pamilya namin. Labas ka rito kaya tumabi ka. Sigaw pa ng kanyang tiya. Pero sinasaktan mo si Sandra. Walang emosyong sagot ni RJ. Si Dondon naman, takot na nagtago ito sa likod niya. Ate, ayoko nang bumalik sa kanila. Hindi na Dondon. Lumuluhang wika niya sa takot niyang kapatid. Hindi ka maipagtatanggol ng kahit na sino. Hindi kami titigil hanggat hindi mo ibinibigay ang gusto ko, Sandra. Ito ang banta ng tiya niya na ikinatakot lalo nila ni Dondon. Nakakuyom ang kamao ni RJ dahil sa galit. Iniinis talaga siya ng matandang to. At bakit naman sila matatakot? Nandito ako. Hindi mo sila magagalaw kahit sino pang isama mo tanda. Siraulo tong lalaking to ah. Bakit? Nobyo ka niya? Mag-iingat ka sa mga binabangga mo, tanda. Banta ni RJ. Ikaw ang mag-ingat, bata. Sa tingin ko hindi ka talaga taga rito. Ingat ka. Baka lumakad kang may gripo sa tagiliran sa kayabangan mo. Banta ng tiyo ni Sandra. Napangisi si RJ. Hindi mo ko kilala. Umalis na kayo't wag nang babalik kung ayaw ninyong mapahamak. Ikaw at ang magkapatid ang mapapahamak ngayong gabi. Sinagad mo ang pasensya ko, Sandra.
Nagbabanta ang tiyahin nitong impokrita. Inaya na niyang pumasok muna ang magkapatid. Bakas kasi sa mga mata nito ang takot. Wala siyang magagawa kung ganito lang siya. Dapat na nga yata siyang magpakilala sa magkapatid. Sandra, dumito ka na muna at may tatawagan lang ako. Bili niya rito. Umalis siya nang makaalis na ang dalawang makulit na matanda. Halatang lango pa sa bawal na gamot ang asawa ng tiyahin niya. Humanda talaga sa kanya ang mga ito kapag nakauwi na siya at nakabalik sa dati niyang buhay. Benson, ipasundo mo na ako dito. Ito ang bungad niya sa kanyang pinsan. Oh, failed ba? Sabi ko naman sa'yo. No, isasama ko sila sa pag-uwi ko. At Benson, gusto kong magsama ka ng bodyguard. Seryoso ka? Gagawin mo talagang isama sila? Di ba hindi nila alam? Gusto mo kamong… Tapos na ang paghahanap, Benson. Nakita ko na ang taong makakasama ko at papakasalan ko. Hindi pa ito alam ni Sandra, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Dahil ang mahalaga ay ang kaligtasan nila at ang katahimikan. Sumunod na lamang si Benson. Samantalang ang magkapatid, pilit na ikinakalma ang sarili nila, lalo na ni Sandra. Nahanap sila ng abusado niyang tiyahin, hindi na ito titigil. Bakit po ba bumalik na naman sila? Lumuluha si Dondon. Naawa siya sa kanyang kapatid. Nadudurog ang puso niya dahil naalala na naman ito ang impyernong sinapit nila ng ilang taon sa mag-asawang yun. Dondon, huwag kang mag-alala. Hindi ka na nila masasaktan. Hindi ako makakapahayag na bumalik na naman sila sa buhay natin. Lumipat man tayo, ay ayos lang, wag lang nila tayong magulo pa. Pangako niya sa kapatid. Si Kuya RJ po, baka pumapahamak siya ate. Lumabas pa kasi ito eh. Siya rin ay nag-aalala dito. Ngunit ilang sandali pa, may narinig silang sasakyan na huminto sa labas nila. Sinilip ito ni Sandra at nakita niya si RJ na bumaba mula dito. Iba na ang suot nito. Napaka-expensive nitong tignan. Si kuya po ba yun? Ate, bakit nakasakay siya sa kotse na yun? Takang tanong pa ni Dondon. Ngunit wala rin siyang ideya. Hindi niya masasagot ang tanong ni Dondon. Lumabas na lamang sila nito upang alamin ang nangyayari. RJ, anong nangyayari? Bakit? Hindi na siya nito pinatapos. Sa bahay ko na ipapaliwanag. Mag-impake na muna kayo ni Dondon ng mga mahalaga sa inyo. Napaawang ang kanyang labi. Ha? Pero RJ, bakit naman kami aalis? San ka pupunta? Wala ka namang… Muli ay pinutol siya nito. Sandra, sana magtiwala ka sa akin. Ipapaliwanag ko lahat pag alam kong ligtas na kayo ni Dondon mula sa malupit ninyong tiyahin. Ate, sumama na lang po muna tayo. Si Kuya RJ may tiwala po ako sa kanya. Gulong-gulo man ang isipan, isinantabi niya na lang muna. Nakarating sila sa isang malaking bahay. Napakalaki din ng gate. Malapalasyo sa laki naman ng bahay. RJ, kaninong bahay ba to? Sandra, magpapaliwanag ako. Mahinahon itong sabi. Pero palipasin na muna natin ang araw na to, pwede ba? Gusto kong mabigyan naman muna kayo ng komportabling silid gaya ng ginawa mong pagbibigay ng matitirahan sa akin. Napakalaking bahay nito ate. Manghang-mangha si Dondon. Sinaway niya ang kapatid at pinagsabihan na umayos ito ng asal. Naihatid na ba ang magkapatid sa silid nila? Nilinis ba ito ng maayos? Tumango naman ang mga kasambahay ni RJ. Lahat po ay nagawa na namin, sir. Pinahatiran ko na rin po sila na makakain habang nakatambay sa silid. Paliwanag pa ng mayordoma. Nakahinga ng maluwag si RJ. Ngunit ang ikinababahala niya ay kung ano ang magiging reaksyon ni Sandra. Lalo't hindi ito mahilig sa karangyaan. Simpleng buhay lang ay masaya na ang dalaga. Matatanggap kaya nito ang pag-ibig niya? Gayong nauna ang kanyang kasinungalingan. Naputol siya sa malalim na pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito dahil si Lola Amelia niya ang tumatawag. Iho, nakauwi ka na daw, sabi ni Benson. Sinabi pala agad ng pinsan niya. Opo Lola, pero hindi pa po ako makakadalaw. No, you don't have to. Hindi naman ako busy, so ako nang dadalaw sa iyo tonight. Sabihin mo sa kanila maghanda ng dinner. Ngunit hindi pa pwede ngayon. Hindi pa maaaring malaman ng lola niya ang kanyang mga ginawa. Lola, paalis pa po ako. Sa susunod na araw na lang po. Bye la. Pinatay na ni RJ ang tawag upang makaiwas sa kanyang lola.
Napabuntong hininga siya bago naisipang lumabas. Ngunit nakita niya si Sandra na nakikipag-usap sa mayordoma at parang tinatanong siya. Iniiwasan niya pa ito sa ngayon dahil humuhugot pa siya ng lakas ng loob. Binili na din naman niya sa mga ito na sabihing abala pa siya at wala silang babanggitin. Si Sandra ay naisipang itanong si RJ sa mayordoma. "Ma'am, si RJ po. Hindi ko pa po kasi siya nakikita simula kanina. Gusto ko po sana siyang makausap." "Wala po siya, abala pa. Sabi niya marami po siyang gagawin. Sasabihin ko na lamang po na nagtatanong ka." Wala siyang ibang makuhang sagot sa lahat, kundi gaya lang din ang sinasabi ng mayordoma. Paano niya malaman ang totoong nangyayari kung hindi niya ito makakausap? Napabuntong hininga na lamang si Sandra. "Manang, si RJ ba?" Natigilan ng lalaki sa pagtatanong nang magtama ang paningin nila. Nagulat din siya dahil kilala pa niya ito. Ito ang pumakyaw sa paninda nila. "Ikaw? Ha? Ako?" Tanong din ito habang nakaturo sa sarili. "Hindi ako pwedeng mamalikmata lang. Ikaw ang lalaking umubos sa paninda namin itong nakaraang araw lang." Takang-taka si Sandra at ang lalaki naman hindi alam ang isasagot sa kanya. Dapat talaga'y makausap na niya si RJ. Gusto na niyang masagot ang mga naglalaro sa kanyang isipan. "Pasensya na talaga. Nautusan lang naman ako eh. Hindi ako kasali sa drama ni RJ." Nag-peace sign pa ito. Siya namang biglang sulpot ni RJ. Pinandilatan nito ng mata ang lalaki at parang pinapaalis na. Napabuntong hininga naman si Sandra. "Pwede bang ipaliwanag mo na ang lahat sa akin para may ideya na ako, RJ? Nangangapa pa kasi ako eh." Tumangon naman ito. Inaya siya ni RJ sa sala upang makausap. "This is my cousin. At oo, si Benson ang inutusan ko para pumakyaw ng paninda mo." Sa madaling salita, nagsinungaling ka? Lahat ba ay kasinungalingan, RJ? Disappointed si Sandra. "Sa identity ko, oo. Pero sa pinakita ko sa inyo ni Dondon, Sandra, totoo lahat yun. Walang kaplastikan. May rason lang talaga ako. At alam kong hindi sapat yun para lokohin kayo magkapatid tungkol sa sitwasyon ng buhay ko. Ito ang katotohanan, Sandra. Hindi talaga ako mahirap, pero hindi nangangahulugang..." Pinutol niya na si RJ. "Trip mo ba kami? Trip mo ba ang lahat? Bakit mo ginagawa yun? Pinaniwala mo pa kami. Palibhasa'y utu-utu kaming magkapatid. Hinahangaan pa naman kita kasi akala ko totoo ang mga sinabi mo." "Pasensya na talaga, Sandra. Ngunit hindi naman masamang tao ang pinsan ko. Oo, mali na magsinungaling siya. Pero pag ba alam mong hindi siya mahirap, mapapalapit ba siya sa inyo? Hindi mo siya makikilala." "Pero bakit nga? Bakit niya ginawa yun?" Tanong niya nang bumaling sa pinsan ni RJ. Hindi naman ito makasagot at si RJ wala ring maisagot sa kanya. "Hindi kami mananatili dito, RJ. Salamat na lang. Pero kaya kong protektahan ng kapatid ko." Matigas ang paninindigan ni Sandra. "Pero Sandra, delikado ang bumalik sa lugar na yun. Nandito ko para tulungan ka at si Dondon. Walang alinlangan ng tulungan ninyo ko. Kaya bakit ako hindi pwede?" "Bakit? Ano ba kami sa'yo, RJ? Madadamay ka lang sa kamalasan ng buhay namin ni Dondon." Umalis na si Sandra at dumiretso sa silid nila ni Dondon. "Dondon, naalis tayo. Hindi tayo pwedeng magpabigat pa rito." Wika niya nang makapasok. Si Dondon ay abala sa paglalaro. "Po? Bakit po? Ate, si Kuya RJ sabi niya pag-aaralin niya ako. Mayaman pala talaga si Kuya, no?" "Dondon, nakakahiya. At ayoko masabihan ng ibang tao na pabigat." Nalungkot ang kapatid niya, ngunit kailangan niya itong tiisin. "Bakit naman kasi hindi mo pa sabihin ang totoo? Sabihin mo na gusto mong makakilala ng simpleng babae. Sabihin mo ang nararamdaman mo sa kanya, RJ." Pinupush na siya ni Benson. "Sa tingin mo, maniniwala siya o lalayo lang siya lalo?" Nagdadalawang isip si RJ. Ayaw niyang lumayo ang loob sa kanya ni Sandra. Sinabi pa nito na hinahangaan siya nito, ngunit binigulang niya dahil sa kanyang mga kasinungalingan. "Hindi mo malalaman ang sagot kung patuloy kang mananahimik. At ano naman kung hindi mo agad makuha ang sagot niya? RJ, ligawan mo ng maayos si Sandra. Walang instant sa panahon ngayon. Noodles lang ang instant, pero ang pag-ibig, pinaghihirapan yan, RJ. Gaya ng ginawa mo, di ba? Bakit sa tingin mo,
Makikilala mo siya kung nanatili ka lang dito sa mansyon. Hindi ba't nag-take a risk ka? Bakit ngayon nahihirapan kang magdesisyon? Ngumiti siya kay Benson. Gumagaling ka na yatang magpayo ah. Pabirong tanong pa niya sa pinsan bago ito iniwan. Sinundan niya si Sandra na mukhang naggagayak na. Inabutan niya itong hawak na ang bag at handa nang umalis. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Dondon, mag-uusap muna kami ni Ate Sandra mo. Pwede bang bumaba ka na muna? Tumango naman si Dondon at agad na sumunod. Si Sandra, ibinaba na muna ang gamit. Sige na, huling usap na natin to RJ. Sa tingin ko kasi, wala ka nang dapat ipaliwanag pa dahil malinaw sa akin na nagsinungaling ka. Sorry kung nagsinungaling ako, Sandra. Wala kasi akong maisip na ibang paraan para manatili sa inyo. Oras na sinabi kong mayaman talaga ako paalisin niyo ko. So may choice ba ako? At isa pa, gusto kong maranasang mamuhay ng simple. Dahil ang akala ko kapag simple lang ako, simple lang din ang babaeng makikilala ko. Pag-ibig ang dahilan, Sandra. Hinahanap ko yon sa katauhan na pinakilala ko. Nahanap mo ba? Sa tingin mo talaga yun ang sagot? Darating ng kusa iyon sa'yo, RJ. Hindi mo dapat yun hanapin. No, actually nahanap ko talaga, Sandra. At ikaw yun. Ikaw ang nakapagparamdam sa akin ng pag-ibig. Parang nabuhay ang puso ko dahil sa'yo. I know sobrang random nito. Pero kahit saglit lang kitang nakasama, pakiramdam ko, kilala na kita buong buhay ko. Nabaitan ka lang sa akin, hindi pag-ibig ang nararamdaman mo. Pilit na itinatanggi ni Sandra. Hindi ba pag-ibig to? Handa akong iwan ng lahat para sa'yo. Makasama lang kita, Sandra. Walang kwenta para sa akin ang lahat ng karangyaang to kung mawawala ka. Hindi ba pag-ibig ang tawag dito? Ikaw lang ang iniisip ko. Halos mabaliw na ako kakaisip kung tatanggapin mo din bang nararamdaman ko o lalayo ka lang sa akin. Hindi makapaniwala si Sandra sa mga sinasabi ni RJ. Bakit siya pa? Bakit sa dami ng babaeng pwede nitong mahalin na mas mataas at kapantay nito ay siya pa? Paano kung hindi mo makuha ang sagot ngayon? Mananatili pa rin ba ang pagmamahal mo? Hindi ko kayang ibigay ang sagot na nais mo, RJ. Maghihintay ako. Handa akong ligawan ka at maghintay sa'yo. Basta ipangako mong hindi ka aalis. Hindi mo ko iiwan. Dahil kapag umalis ka, hindi ko alam kung paano ko pa maayos ang buhay ko o kung may gana pa ba akong ayusin ang buhay ko. Nahanap kita, Sandra, at hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Sigurado na ako sa nararamdaman ko. Ngayon lang may nagtapat ng pag-ibig sa kanya at isa pang bilyonaryo. 10 beses pinag-isipan ni Sandra ng mabuti ang kanyang magiging desisyon. Aalis ba sila ni Dondon o magtitiwala pa rin siya kay RJ sa kabila ng mga ginawa nitong kasinungalingan? Ngunit hindi rin naman niya maitatanggi na naging mabuti si RJ sa kanila. Nakasalamuha ito sa kanila kahit na napakahirap ng kanilang buhay. Umahanga naman talaga siya kay RJ Ngunit hindi lang niya inaasahan na magagawa nitong magsinungaling at itago ang totoo nitong katauhan. Ate, aalis po ba talaga tayo? Hindi ba pwedeng manatili na lang po tayo dito kay Kuya RJ? Mabait naman po siya Gusto niya tayong tulungan. Ayaw ko po sanang... Pinutol ni Sandra ang kapatid niyang si Dondon. Gusto ko ng Kuya RJ mo. Dapat ko ba siyang bigyan ng pagkakataon? O umalis na lang tayo, Dondon? Gustong makuha ni Sandra ang opinyon ng kapatid niya. Talaga po? Gusto ka ni Kuya? Ate, bakit hindi mo siya hayaan na ligawan ka? Mabait naman po si Kuya Gusto ko po siya para sa'yo. Natawa naman si Sandra. Sige, Dondon. Sa tingin ko naman boto ka rin sa kuya mo Isang pagkakataon pa, Dondon. Ngunit oras na makita kong hindi talaga totoo lahat. Walang pagdadalawang isip na lilisanin natin ang lugar na ito. Tumangon naman ang kapatid niya at nagpaalam na sa baba na muna dahil masaya daw kausap ang pinsan ni RJ na si Benson. Siya naman ay bumaba na rin, ilang minuto lang ang nakalipas. Gusto niyang makausap si RJ at sabihing hindi na sila aalis. Dinatnan niya itong may kausap sa cellphone. Hindi siya kumibo at basta na lamang pinagmasdan si RJ. At nang mapansin siya nito, binaba nito ang tawag. Ikaw pala, napakamot pa ito sa batok. Naistorbo ba kita? Hindi naman importante ang sasabihin ko kaya bakit binaba mo pa? No, mas importante ka higit sa kanino man. So how's Dondon? Maayos naman ba siya?
Nagugutom ka ba, Sandra? Pwede akong... Busog pa kami dahil sa napakarami mong pinalagay na pagkain sa kwarto. Gusto ko lang sana makausap ka. Hindi na kami aalis ni Dondon. Pumapayag na ako, RJ, na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Walang kasinungalingan, walang itatago. Lumawak ang ngiti nito. Oo naman. Salamat, Sandra. Ipinapangako kung hindi kayo masasaktan ulit ng tiyahin ninyo. Hindi ako papayag na madampian ni hibla ng inyong mga buhok. Sa sinabi ni RJ, talaga namang napapanatag si Sandra. Gusto ko palang ipakilala kayo sa lola ko. Bigla nitong saad na ikinagulat naman ni Sandra. Ipapakilala agad? Parang napakabilis naman yata. Pero bakit? Hindi mo pa ako karelasyon para ipakilala sa lola mo. Nakakahiya rin. Hindi na siya nito pinatapos. Walang nakakahiya, Sandra. Proud na proud ako sa'yo. At ano naman kung hindi kita karelasyon? Dapat ba? Karelasyon na kita bago kita ipakilala. Gusto kong makilala ka ni Lola. Gusto kong maging komportable ka para kahit bumisita siya, hindi ka mahihiya sa kanya. Ngunit kung ayaw mo talaga, mauunawaan ko. Sabi ko nga, hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo talaga gusto. Naisip ni Sandra na tama naman si RJ. Baka magkagulatan lamang sila ng lola nito kapag hindi sila ipinakilala. Wala naman akong sinabing ayaw ko. Nahihiya lang ako pero tingin ko mas magandang ipakilala mo na kami para hindi na magtaka pa ang lola mo. Lumambot ang ekspresyon ni RJ. Ayos lang ba kitang ipakilala bilang nililigawan ko? Gusto ko kasing ipangalandakan kay lola na may nagugustuhan na ako. Napaiwas ng tingin si Sandra. Naramdaman kasi niya ang pamumula ng pisngi niya. Ito na ba ang tinatawag niyang kilig? Sa edad niyang ito kinikilig pa siya? Hindi naman siguro ito masama, di ba? Mabilis din ang tibok ng kanyang puso. May problema ba? Nag-alala si RJ. Ha? Wala lang to. Palusot niya bago nagpaalam na pupunta na muna kay Dondon. Samantalang si RJ naman, hindi maitago ang saya. Iwas man ang tingin ni Sandra, pansin niyang namumula ang pisngi nito. Masaya siyang napapakilig niya ang dalaga. Ibig sabihin, malaki talaga ang tsansa niya na magustuhan din siya nito. Nakausap na pala niya kanina ang taong inutusan niya para magbanta sa tiya ni Dondon at Sandra. Wala siyang pakailam kahit gumastos siya ng malaki basta masiguro lang niya na hindi nagagambalain ng dalawa ang magkapatid. Mauna na ako, pinsan. Paalam ni Benson. O sige, salamat sa pagdalaw. Si Sandra ba nakausap mo na? Oo, maayos naman na kami. Si Dondon napakabait na bata. Gustong-gusto kong kausap ang batang yun. Bukas ay babalik ako. Baka gusto mong i-date ang love mo. Ayos lang sa akin na ako nang bahala sa kapatid niya. Kinindatan pa siya ni Benson. Napailing-iling si RJ. Kung papayag ba, bakit hindi? Hindi mo pa sinusubukan. Nag-overthink ka na agad. Subukan mo muna siyang ayain bago ka magsalita ng ganyan. Napakahina mo talaga sa panliligaw. Paano na lang pala kung wala ako? Natawa na lamang siya bago ito pinaalis na. Dapat ngay ayain muna niya si Sandra bago siya mag-overthink. Natatawa na lamang din si RJ sa sarili. Ngunit paano niya ito aayain? Yung hindi ito nabibigla. Hindi kasi si Sandra yung tipo ng babae na gaya ng mga nakakasalamuhan niya. 3 oras yatang nagbabalak si RJ bago niya napagdesisyonan na sabihin ito sa mismong hapagkainan. Sandra, pwede ba kitang maaya ng dinner bukas? Napatingin ng magkapatid sa kanya. Si Dondon biglang nag-thumbs up sa kanya habang nakangiti. Sa labas ba? Tanong din ni Sandra. Oo sana. Si Benson na daw ang bahala kay Dondon habang nasa labas tayo. Napahinga na lang ng maluwag si RJ nang umiti si Sandra. Sige. Napakasimpleng sagot. Ngunit para kay RJ ay para siyang nanalo sa loto. Ngunit hindi siya pwedeng sumabog sa harapan nila ni Dondon at ng mga kasambahay niya. Bilang lalaki, kailangan pa rin niyang panatilihin ang pagiging cool niya. Todo porma ang dalawa. Si Sandra ay si Dondon ang tagatingin niya sa mga dress na sinusukat, habang si RJ ay si Benson na pinagtatawanan naman ito. Te, sabi ni Kuya Benson, si Kuya RJ hindi rin daw po makapili ng isusuot. Gustong gusto ka talaga ni Kuya. Panunokso pa ng kapatid niya.
Napabuntong hininga naman si Sandra bago napatitig sa salamin. Sa tingin mo, bagay ako sa kanya? Gusto ko rin naman si RJ, ngunit gusto ko munang makita ang effort niya. Hindi ba't gano'n naman talaga? Dapat mag-effort ang isang lalaki kung talagang mahal niya ang isang babae. Tumango naman ang walang alam na si Dondon. Maganda ka ate, hindi mo dapat iniisip kung bagay ka ba sa kanya kasi wala naman sa sitwasyon ng isang tao yan eh. Hindi malalim ang kaalaman ng kapatid niya pagdating sa ibang mga bagay, pero para itong matanda kung magpayo sa kanya. Matapos magbihis ay lumabas na siya. Si RJ naman ay mukhang kanina pa siya hinihintay sa labas. Nakasandal ito sa kotse habang kausap ang pinsan nitong si Benson. Nakita siya ng mga ito kaya umayos ang magpinsan. Don't worry about Dondon. Ako nang bahala sa kanya. Enjoy lang ninyo ang date nyo. Bilin pa ni Benson sa kanila nang makasakay na sila sa kotse. Dondon, may gusto ka bang pasalubong? Tanong pa ni RJ. Wala po, basta po maging happy lang ang ate ko. Sagot nito na ikinatawa ni Sandra. Sa biyahe ay walang imik si Sandra. Wala rin naman kasi siyang sasabihin o kahit itatapik man lang. Masarap ang pagkain sa napili kong restaurant. Pero kung hindi mo magustuhan, sabihin mo lang sa akin. Basag ni RJ sa katahimikang namayani. Hindi naman ako maarte. Sagot niya na lamang. Sandra, salamat nga pala at pumayag ka na makipag-dinner sa akin. Sobrang saya ko talaga. Gusto ko rin namang makasama ka. Nahihiyang pag-amin ni Sandra. Dumating sila sa restaurant. Ngunit nagtataka lang siya dahil wala man lang tao. Sila lang talagang dalawa. Bakit pala parang walang ibang tao? Sarado na ba dapat ito? Kasi inisip ko na baka mailang ka kapag maraming tao. Kaya inarkila ko na lang itong buong restaurant. Napakamot pa ito sa batok. Siya naman ay gulat. Bakit mo naman kailangan gawin yun? Ayos lang naman sa akin. Hindi naman siguro ako maiilang dahil nandyan ka naman. Hinawakan ni RJ ang kanyang kamay. Pasensya na. Wala akong ibang ibig sabihin sa ginawa ko. Gusto ko lang maibigay ang komportabling pakiramdam sa'yo. Hinaplos niya ang mukha nito. Hindi naman siya galit. Mababaw na dahilan yun para magalit pa siya. At isa pa, siya lang naman ang inaalala nito kaya bakit pa siya magagalit. Ayos lang, ngunit sa susunod wag mo na itong gagawin, pwede ba? Tumango naman ito. Masaya silang kumain habang nagkukwentuhan. Napapatawa pa nga siya ni RJ sa mga corny nitong jokes na alam niyang si Benson ang nagturo dito. Napakasarap ng pagkain doon. Puri ni Sandra habang nagmamaneho na si RJ pa uwi sa mansyon. Sabi na nga ba't magugustuhan mo? Gusto mo bang bumalik doon sa pangalawang date natin? Date ulit? Napatawa si Sandra. Umaabuso ka yata. Biro niya na tinawanan din ni RJ. Araw-araw kitang nais makadate, Sandra. Ito na naman ang pakiramdam ni Sandra. Maayos silang nakarating sa mansyon. Pinagbuksan ni RJ si Sandra ng pinto at inalalayang bumaba. Napansin niyang magarang sasakyan, kaya naman napakunot ang noo niya. Hindi naman ito sa lola niya. Pagpasok sa mansyon, tumambad sa kanya si Honey. Si Honey ay ang kinakapatid niya. Inaanak kasi ito ng kanyang ina. Buti naman at dumating ka na. Etong si Benson kasi, ayaw sabihin kung nasaan ka. Sa tagal kong nawala, ayaw pa akong pagbigyan. Naiiling pa ito na parang naiinis. Napansin nito si Sandra at pinagmasdan nito mula ulo hanggang paa. At sino naman ang babaeng yan? Careful, nililigawan ko ang babaeng tinutukoy mo. Sagot niya nang may pagbabanta. Oh, I didn't know na may nililigawan ka na. Magandang gabi. Bati naman ni Sandra kay Honey. Mauna na muna kami ni Dondon sa silid. Paalam pa nito at siya naman ay tumanguna. Seryoso ka? Yun ang bet mo? Mukha siyang kasambahay. Hindi gusto ni RJ ang mga lumalabas sa bibig ni Honey. Binabalaan kita. Ingatan mo ang pananalita mo sa kanila. Lalo na sa babaeng gusto ko. Hindi ako makakapagtimpi kahit kinakapatid kita. Umalis ka na, Honey. Pwedeng huwag ka nang bumalik. Sobra ka naman magsalita sa akin. Ngayon na nga lang tayo nagkita. Nagtatampo ang boses nito. At isa pa,
Sinabi ko lang naman ang opinyon ko. Siya gusto mo eh. Ano bang magagawa ko? Sorry na. Umalis ka na bago pa yan magwala. Inaya naman na ito ni Benson. Ngunit ayaw pa sana ni Honey. Hindi na mauulit. Gusto ko lang naman siyang suriin eh. Don't worry, magiging magkaibigan kami. Inirapan niya ito. Matagal nang may gusto si Honey sa kanya kaya ganito ito magsalita. At kilala niya na ito. Mapuna talaga ito at ubod ng arte. Ayaw niyang mailang si Sandra at makarinig ng hindi magandang salita. Matapos lang maikalma ni RJ ang sarili dahil sa inis kay Honey, tinawagan niya ang kanyang lola. Apo, kamusta ka na? Pwede po bang pumunta kay bukas? Dito ka na mag-dinner, lola. Gusto ko sanang ipakilala sa'yo si Sandra. And who's Sandra? Sa boses nito ay halatang excited. Siya ang babaeng nais ko pong pakasalan at makakasama hanggang sa pagtanda ko, lola. Nakangiting sagot ni RJ. Bukas na bukas ay pupunta ako, apo. Labis ang saya ng kanyang lola. Siya rin naman ay ganun din. Masayang masaya siya dahil nahanap niya na ang babaeng bumuo ng kanyang puso. Wala na ang puwang sa puso niya dahil si Sandra na ang pumuno nito. Matapos makausap ang lola, dumiretso na siya sa shower. Sana lang ay wala nang maging problema. Umaasa siyang hihinto na ang tiyahin ni Sandra sa panggugulo sa mga ito. Maagang gumising si Sandra. Inasikaso niya si Dondon dahil hindi naman ito naligo kagabi. Sermon ito sa kanya umagang-umaga pa lang. Ayaw kasi niyang kaugalian ni Dondon na hindi ito maglinis ng katawan. Mahirap man ay hindi ito dahilan para maging salahula. Ngunit pagbaba niya sa kusina para sana tumulong sa mga kasambahay, nadatnan niyang abala ang mga ito sa iluluto. Sabi ni Sir ay ito muna ang breakfast tapos mamaya maraming dish ang pinaluluto niya. Oh, bakit kaya? Hindi kaya mamamanhi ka na si Sir sa nililigawan niyang si Ma'am Sandra? Grabe no, sobrang bagay silang dalawa. Dahil hindi siya napapansin ng dalawang abala sa pag-aasikaso, narinig niya ang usapan ng mga ito. Sobrang aga para sa chismisan. Hindi ninyo namalayan na nasa likod na ninyo ang pinag-uusapan ninyo. Maging si Sandra ay nagulat sa mayordoma na bigla na lamang sumulpot. Bakit maaga ka? Wala ka namang gagawin sana, ay nagpahinga ka na lang. Dapat kang maghanda para mamaya dahil darating ang lola ni Sir RJ. Hindi ba niya nasabi sa iyo? Nasabi naman na ito ni RJ sa kanya. Ngunit hindi nito nabanggit na ngayong araw na pala yun. Nasabi po ni RJ. Sagot na lang niya bago nagpaalam upang puntahan si RJ. Tulog pa ito sa silid nang siya ay pumasok. Hinampas niya ang hita nito. Bakit hindi mo man lang nasabi na ngayong araw na pala ang usapan ninyo ng lola mo? Mayordoma pa ang nagsabi sa akin. Napangiti lang ito bago siya hinila pahiga. Sorry na. Gusto ko kasi na surprise. Tsaka mamaya pa naman eh. Si Dondon pala gising na ba? Pinagalitan ko kasi umagang-umaga naglalaro agad ng gadgets. Hindi pa naman nag-shower kagabi ang batang yun. Pabayaan mo na lang siyang maglaro. Wala rin naman siyang gagawin at mababagot lamang yun. Inaasikaso ko na ang school na papasukan niya. Sinisigurado kong maibibigay sa kanyang nararapat na edukasyon. Sa tingin mo ba, ayos lang na ganito ang setup? Hindi ako nakapagtapos. Mababa ako kumpara sa'yo. Papayag ba ang lola mo sa desisyon mong ako ang mahalin mo? Dapat ay i-focus mo sa iba ang atensyon mo. Makakahanap ka ng babaeng nararapat para sa'yo. Babaeng kapantay mo. Sinusubukan ni Sandra na magbago ang isip ni RJ. Bakit ko naman gagawin yun? Nandito ka na. Kaya bakit pa ako titingin sa iba? Natatakot ka na naman ba sa sasabihin ng iba? Hindi mo dapat sila iniintindi, Sandra. Ikaw at ako, mas mahalaga ang nararamdaman natin. Si Lola wala siyang tutol. Ipagtiwala mo ang lahat sa akin at ako na ang bahala, Sandra. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kung una pa lang hindi na ako nagtiwala sa iyo, RJ. Mahal kita. Mahalaga ka naman sa akin eh. Natatakot lang ako nung una. Ngunit ngayon, gaya mo ay sigurado na ako. Hinagkan siya ni RJ sa noo. Ilang sandali pa, umawat na siya at pinalalabas na si RJ sa silid dahil oras na para mag-almusal. Bilang paghahanda, tumulong si Sandra.
sa pag-aayos ng hapagkainan at sa paglilinis. Habang si Honey na kinakapatid ni RJ, naiinis dahil sa dami ng babae sa mundo ay sa isang hampas lupa pa ito na humaling. Wala na rin naman na siyang magawa sa lola ni RJ dahil mukhang gustong-gusto na nito ang ipapakilala ni RJ. Wala naman kasi itong pakailam kahit mahirap lang. Basta, desperada ng magkaasawa ang apo nito. Napairap si Honey. Well, I have money. Mas makapangyarihan naman ako kumpara sa babaeng yun. Tinawagan ni Honey ang tao niya na palagi niyang inuutusan. Pinapupuntahan niya ang tiyahin ni Sandra na mukhang pera. Gusto niyang magulo ang buhay ni Sandra at ma-realize ng lola ni RJ na napakagulo pala talaga ng buhay ng babaeng kinupkup ni RJ. Matagal niya nang gusto si RJ, ngunit hindi ito interesado sa kanya. Tinanggap niya iyon at nag-focus sa career niya. Ngunit nang malaman niyang isang mababang uri ng babae ang ginusto nito, nakakainsulto yun para sa kanya. Walang happy ending hanggat nandito ko. Bulong pa niya bago dinampot ang susi ng kanyang kotse upang puntahan ang lokasyon ng tiyahin ni Sandra. Nakatanggap na kasi siya ng text na pumayag na ito sa alok niya. Si RJ at Sandra naman, hinihintay na lamang ang pagdating ng kanilang bisita. Ngayon lang makikita ni Sandra ang lola ni RJ at talaga namang kabado siya. Isang magarang sasakyan ang pumarada sa harapan ng mansyon. Bumaba ang lola ni RJ. Napabuntong hininga siya bago hinintay ito kung sino ba ang unang lalapitan upang batiin. Ayaw naman niyang umagaw ng atensyon. Ikaw ba si Sandra? Tanong agad nito. Tumango siya ng may ngiti bago sumagot. Opo ma'am. Lola ako ni RJ at ikaw naman ay magiging parte na ng pamilya kaya bakit mamang itatawag mo sa akin? Masaya akong makilala ka iha. Sa wakas ay may papakilala na sa akin ng apo ko. Sa tagal kong naghintay, nawalan na nga ako ng pag-asa. Lola naman nagsumbong agad kay Sandra. Lola, ayokong ma-pressure si Sandra na sagutin ako. Nililigawan ko pa lang po siya. Doon rin naman ang punta ninyo. Kaya ano ba ang masama? Napakaganda ng magiging asawa mo. Pakiramdam tuloy ni Sandra. Lumalaki ang kanyang ulo. Magandang gabi po, Lola. Bati naman ni Dondon. Si Dondon po la. Siya ay kapatid ni Sandra. Pakilala naman ni RJ. Napaka-cute na bata. Halina't kumain na. Aniyaya pa nito. Hawak kamay sila ni RJ na sumunod sa matanda. Ngunit hindi pa man din umiinit ang puwet nila sa pagkakaupo, may isa pang dumating. Lola? RJ? Gusto ko lang pong bumati kaya nandito ko. Nakipagbeso ito sa dalawa. Siya naman ay peki nitong initian. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sambit pa nito bago na upo na. Hinawakan ni RJ ang kanyang kamay at pinisil upang iparamdam na nasa tabi niya lang ito. Iha, buti naman at nandito ka para isupport ang kinakapatid mo. Sana'y makasundo mo rin si Sandra. Why not la? Mabait din naman ako eh. Sobrang peki ng tawa nito. Ramdam na ramdam ni Sandra. Sa tingin niya ay may mangyayaring hindi maganda. Gusto ko ay kayo ng dalawa hanggang dulo. Napangiti sila ni RJ sa sinabi ng lola nito. Siyempre naman po, sino pa ba ang babaeng makakasama ko't pakakasalan, kundi si Sandra lang. Handa kong iwan ang lahat para sa kanya, Lola. Sa sinasabi ni RJ, gumagaan ang loob ni Sandra. Kahit na naiilang siya kay Honey na kulang na lang, lamunin siya ng buo sa mapanghusgan nitong tingin. Mahirap namang magsalita ng tapos, di ba? Sa dami ng naghihiwalay at nag-cheat ngayon, dapat ay maging advance ang thinking ninyo. Pero iba naman kami. Iba ang relasyon namin ni Sandra. Mas matatag at matibay ang sa amin. Hindi rin mangyayari na may mag-cheat dahil mahal na mahal ko siya. Si RJ ang sumupla dito. Chill. Realidad lang ang pinagbabasihan ko. I didn't mean anything. Sa tingin ko naman hindi ka iiwan ni Sandra. Sa gwapo mong yan at sa yaman mo. Nakakainsulto ang tawa nito. Bonus na lang ang pagiging pogi at yaman ni RJ. Nakilala ko siya na hindi mayaman. Para man kaming nasa telenovela pero kakaibang encounter kasi ang nangyari sa amin ni RJ. Namuhay siya na simple at mahirap. Itinago niya ang tunay niyang katauhan sa amin ni Dondon. Really? Baduy ka na pala ngayon, RJ?
Napahalakak si Honey. Baduy? I don't think na baduy yun, iha. Sa tingin ko iyon ay ang isang kagustuhan. Gusto niyang maging simple. Upang makilala ang taong tatanggap sa kanya. Kahit nasa pinaka-lowest point na siya ng buhay niya. Sinugal ni RJ ang katayuan niya sa buhay para lang mahanap ang puwang sa kanyang puso. Hindi ba't napakagandang istorya ninyo kung isusulat? Napangiti silang dalawa ni RJ. Napakalalim ng lola nito. Sorry, hindi kasi ako mahilig sa mga love story. For me, bakit mo naman isusugal ang lahat para lang sa taong hindi ka naman sigurado, right? Naniniwala ko na hanapin mo man o hindi ang taong para sa'yo, ibibigay at ibibigay pa rin ito. Ito na lamang ang naging sagot ni Sandra. Malas lang niya kung yung binigay sa kanya. Napakagulo ng buhay. Nawala ng imik si Sandra. Pinapatamahan ba siya nito? Bakit hindi na lamang tayo kumain? Pinutol na ng lola ni RJ ang usapan. Bago pa sila bumalik sa pagkain, bigla na lamang may sunod-sunod na nag-doorbell. Ituloy na po ninyo ang pagkain. Ako na po ang titingin. Saad ng mayordoma. Ilang sandali pa ay bumalik ito. Ma'am Sandra, tiya mo daw ang nasa labas kaya naman pinapasok ko. Naputol ito ng galit na magsalita si RJ. That woman, wala talagang dala ang mga yan. RJ, hayaan mo na lang. Kakausapin ko sila. Nakakahiya sa lola mo kung dito pa mag-iiskandalo. Bulong na lamang niya kay RJ. Bakit hindi mo nga ba papasukin? Tita naman ito ni Sandra. Sige, sumalo ka sa amin. Tawag pa ni Honey sa kanyang tiyahin. Ate, bakit po sila nandito? Natatakot si Dondon. Napakalaki pala ng bahay nitong mapapangasawa mo, Sandra. Akalain mong nakaahon ka na sa hirap? Baka naman, wag mo kaming kalimutan. Sambit pa ng kanyang tiyo. Sobrang nakakahiya ito sa lola ni RJ. Halos hindi makahakbang si Sandra sa sobrang hiya. Pasensya na po. Ituloy na po ninyo ang pagkain. Ako na po ang kakausap sa kanila. Sambit pa niya. Bakit ikinahihiya mo ba kami, ha? Ikaw, ha? Nakapagjowa ka lang ng mayaman, akala mo kung sino ka na? Hoy, para sabihin ko sa'yo, ako ang nagpalamon at kumupkup sa inyong magkapatid. Hindi kayo magiging tao kung hindi dahil sa akin. Nakakahiya. Wika pa ni Honey habang naiiling. Ganyan ba ang mga kamag-anak mo? Dagdag pa nito. Tumulo ang luha ni Sandra. Tama na ho, nakakahiya na ang ginagawa niyo. Hinila niya ang tiyahin niya, ngunit ayaw nitong sumunod. Itinulak siya nito dahilan para mapaupo siya. Dati ka naman ng mukhang pera. Oo na, ikaw nang yayaman kapag naging asawa mo yan. Mayabang kang masyado. Sandali lang ho, mawalang galang na sa inyong dalawa. Bakit ganyan yung itrato si Sandra? Sumabat na ang lola ni RJ. Si RJ naman, tikom ang kamao nang maalalayan siyang tumayo. Timping-timpi ito dahil sa pakiusap niya. Ngunit nang makita nitong itinulak siya, ay alam na ni Sandra na hindi niya ito mapipigilan. Hindi pa talaga kayo nadala, no? RJ, hayaan mo na sila. Si Sandra lang ang may karapatan na pumigil sa kanila dahil kamag-anak niya ang mga yan. Napaira pa si Honey. RJ, protektahan mo si Sandra. Ayokong makalapit pa ang mga ito sa kanya. At gusto kong magkaso sa kanila sa pagtapak sa mansyon na to na hindi naman sila imbitado. Ginugulo lang nila ang dinner natin. Galit na ang lola ni RJ. Lola, bakit naman idadaan pa sa kaso? Hindi naman iba ang mga yan kay Sandra. Shut up! Hindi kailangan ng opinyon mo, Honey. Sigaw ni RJ sa dalaga. Bakit? Nag-aalala lang naman ako ah. Magulo ang sitwasyon ni Sandra at isa pa nakakahiya. Sabi ko naman sa'yo, napakaraming babae dyan. Bakit sa hampas lupa pa? Nagugulo lang ang buhay mo, RJ. At lumabas din ang totoo. Ayaw talaga ni Honey sa kanya. Iha, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. I'm so disappointed, Honey. Hindi ka na nakatulong, dumagdag ka pa. Tumawag ng pulis si RJ at wala nang nagawa si Sandra. Nasira ang dinner nila dahil sa iskandalo. Sumama pa ang loob nila nang magtapat ang tiyahin niya na binayaran lamang sila ni Honey upang ipahiya siya sa lola ni RJ. Hindi ako makapaniwala na magagawa iyon ni Honey. Sayang ang batang yon. Stress na sabi ng lola ni RJ. Siya naman ay hiyang-hiya dito. Patawarin ho ninyo ko. Lumuluha si Sandra.
Hindi po talaga maganda ang background ko. Galing po kami sa malupit na tiyahin namin at iginapang ko po ang buhay naming magkapatid. Hindi po pera ang habol ko sa apo ninyo. Sana po ay maniwala kayo. Napayuko si Sandra sa sobrang hiya. Sa tingin ko, hindi talaga ako nararapat para kay RJ. Gaya nga ng sabi ni Honey, napakaraming babae na pwede niyang makilala. Sandra, don't say that. Saway ni RJ. Iha, lahat ng sinabi ni Honey ay hindi mahalaga. Ikaw ang gusto ko para sa apo ko. Ikaw ang tamang babae para sa kanya. Hindi mababawasan ang pagkagusto ko sa'yo dahil lang sa maliit na problemang iyon. Niyakap siya nito. Ikaw ang mahal ng apo ko at ang mahal niya ay mahal ko rin. Sambit pa nito na nakapagpahagulgul sa kanya. Malaki ang pasasalamat ni Sandra na napakabait at malawak ang pag-unawa ng lola ni RJ at maging si RJ hindi siya sinukuan. Sabi ko naman sa'yo magtiwala ka lang, diba? Nakangiting tanong pa ni RJ habang tinatanaw ang sasakyan ng lola nito paalis. Salamat. Ito lamang ang kanyang nasambit. Hinawakan ni RJ ang kanyang kamay at inaya na siya sa loob upang makapagpahinga. Si Dondon kasi ay nauna na sa kanila dahil bukas na ang first day ng school na to. Sa wakas ay makakapag-aral na ang kapatid niya. Mabibigyan na ito ng tamang edukasyon. Hindi na ito maiinggit sa ibang mga bata na malayang nakakapag-aral. Sa silid ni RJ muna siya nagstay. Nararamdaman kasi niyang nais pa siya nitong makasama. Tiwala naman siya kay RJ na wala itong gagawin na hindi niya gusto. Ginagalang siya nito at ganun din naman si Sandra. Sabihin mo lang kapag naiilang ka, pwede akong umusog pa. Sambit nito. Hindi naman, ayos lang to. Gusto din kitang makasama bago ko matulog. Naging kampante silang dalawa. Sandra, kung sakaling ayain kitang pakasalagad, papayag ka ba? Pero hindi mo kailangang sagutin agad. Ayokong ma-pressure ka. RJ, sa tingin mo ba may dahilan pa para hindi kita pakasalan? Sa tingin ko naman, handa na rin ako. Oo lagi ang magiging sagot ko, RJ, basta ikaw. Ibig bang sabihin ay sinasagot mo na rin ako? Manghang-mangha si RJ sa kanyang sinabi. Oo naman. Niyakap siya nito at halos ayaw ng bitawan. Sobrang saya ko talaga, Sandra. Ngayon ko lang naramdaman ng ganitong saya. Sa sinabi mo ngayon pa lang, gusto na kitang pakasalan. Tapos ay bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Oo, RJ. Bubuo tayo ng isang masaya at simpleng pamilya. Hindi na namalaya ni Sandra na sa silid na pala siya ni RJ nakatulog. Hindi na rin siguro siya ginising nito dahil mahimbing na ang kanyang pagkakatulog. Nagising siya ay 8:00 na ng umaga. Si Dondon ay masayang nag-aalmusal na sa kusina. Ang mayordoma na ang umaasikaso dito. Pasensya na po, tinanghali ako ng tulog. Hiyang-hiya siyang lumapit sa kapatid niya. Dondon, nakahanda na ba ang gamit mo? Sandali, ang uniform mo. Ipaplansya ko lang. Ngunit pinigil siya ng mayordoma. Iha, maayos na ang lahat at wala ka nang dapat alalahanin. Pasensya na ho talaga. Trabaho namin ito, Iha. Dapat ay magpahinga ka na lamang. Si RJ naman ay sumang-ayon. Hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya ito. Oo nga naman, halika mag-breakfast na tayo. Alok pa nito bago siya inalalayang umupo. Napabuntong hininga na lamang siya at hinayaan na si Dondon na mukhang nag-e-enjoy naman. Bandang 11:00, naisipan niyang magayos ng mga halaman sa garden. Wala naman kasi siyang magawa. Sadyang nakakainip na masyado ang ganito. Si RJ naman, may inaasikaso sa kumpanya, kaya mamayang gabi pa ang uwi nito. Gagawa na lamang siya ng ikalilibang niya imbis na maghapong mabagot. Habang abala sa mga halaman, napasulyap siya sa magarang kotse na pumarada. Si Benson ba to? Wala namang nabanggit si RJ na pupunta ang pinsan nito. Ngunit pagbaba nito ay walang iba kundi si Honey. Parang wala lang itong nagawang masama sa kanya kung tumingin ito. Nakangisi pa nga ito. Tinaon kong wala si RJ. Malamang kasi pagtatanggol ka na naman niya. Lalo na ng lola niya na nagawa mo pa ring bilugin. Umirap pa ito. Ayoko makipagtalo sa iyo, Honey. Hindi na tayo mga bata para mag-away na lang palagi. Sana malinaw na sa iyo na wala naman silang problema sa akin.
Sa totoo lang, ikaw lang naman itong ma-issue eh. Dahil hampas lupa ka. So sa tingin mo matutuwa ako na isang mahirap lang ang pakakasalan ni RJ? Sa tagal na naming magkasama, bakit hindi na lang ako? Lumabas din ang totoo. Gustong gusto mo si RJ, kaya ganyan ka kagalit sa akin. Obvious naman eh, sadyang tanga ka lang. Pangiinsulto pa nito. Ano bang pinunta mo dito? Ang laitin ako? Oo, at ang sabihin sa'yo na lumayas na kayo magkapatid sa mansyon. Pati kapatid ka sa akin kasi akong kay RJ. Niya. Sige, magalit ka lang. Si RJ ang may karapatang magtatabla ng mga dahil bahay niya to mo, honey. Sa ating dalawa, ikaw ang talunan. Dahil kahit anong gawin mo, hinding-hindi mapapasayo si RJ. Balak na sanang pumasok ni Sandra sa mansyon nang hablutin ni Honey ang buhok niya. Napasigaw siya sa sakit ng pagkakahila nito. Ngunit nagawa niyang mahawakan rin ang buhok nito. Hinila niya ito at napakaraming nalalagas na buhok ni Honey dahil sa kanyang pagkakasabunot. Umiiyak ito at sumisigaw pa. Itinulak niya ito at sinampal. Sobra ka na. Hindi na ako makakapayag na gawin mo ang mga gusto mo na lang gawin sa aming magkapatid. Mahirap lang kami pero lumaki na kaming sinubok ng panahon. At sa mga pagsubok na yun, natutunan kong lumaban kapag nasa tama ako. Lumabas na ang mga kasama niya sa bahay. Inawat ng mga ito si Honey na balak pa sanang sumugod. Tama na, tumigil ka na. Dahil kahit anong gawin mo, sa huli ikaw lang din naman ang kawawa, Honey. Sana bilang babae, respeto mo naman ako. Mahal ko si RJ, hindi dahil sa yaman niya. Mahal ko siya kasi siya ang gusto ng puso ko. Pakiusap, tama na. Hindi pa ba sapat ang mga sakit na dinanas ko? Hindi na ba talaga ako pwedeng sumaya? Napahagulgol si Sandra. Walang imik na umalis si Honey. Hindi na ito nag-iwan pa ng kahit anong salita. Siya naman ay pinakalma ng mga kasambahay at inalalayang pumasok sa mansyon. Ayaw na niyang ipasabi pa kay RJ dahil susugod lamang ito kay Honey. Ngunit hindi niya nagawang pigilan si Benson na nadatnan siyang umiiyak. Itinawag na agad nito kay RJ ang nangyari. Papunta si RJ ngayon kay Honey. Wika ni Benson. Sana kasi hindi mo na lang sinabi sa kanya. Hindi naman pwedeng pagsalitaan ka na lang ni Honey kung kailan niya gusto. Napahilot na lamang si Sandra sa kanyang sintido. Mabilis na minaneho ni RJ ang sasakyan niya patungo sa condo unit ni Honey. Hindi na siya magtitimpi. Hindi niya na isasaalang-alang kahit pa kinakapatid niya ito. Sagad na ang pasensya niya sa mga ginawa nito sa kanyang nobya. Honey! Malakas na kalabog ang ginawa niya sa pinto nito nang tawagin niya ang dalaga. Sunod-sunod ang katok niya. Nakailang pindot na rin siya sa doorbell. Ilang segundo lang ay lumabas ito para itong walang ginawa dahil nakangiti lang ito ng bumungad. Ubus na ang pasensya ko. Hinawakan niya ito sa braso. Ang dami kong gustong gawin sa iyo sa mga oras na to. Ngunit nagagawa ko pang magtimpi dahil babae ka pa rin. Huling babala ko na to, Honey. Bakit ba? Maang-maangan pa ito. Pumunta ka na naman sa mansyon para insultuhin siya. Tanga ka ba talaga o nagtatanga-tangahan na lang? Nakapagtapos ka niyan? Para kasing kinulang ka sa kaalaman. Pinaka-basic na ang good manners pero doon ka pinaka-bobo. Puro pangiinsulto din ang ibinato niya sa dalaga. Sobra ka na. Masobra ka. Tigilan mo si Sandra. Hinding-hindi kita magugustuhan. Nakakadiri kang babae ka. Oh, bakit ka umiiyak? Yan ang gusto mong marinig sa akin, di ba? Paulit-ulit na ako nakiusap sa'yo, Honey. Ang tindi mo. Ayaw mo sa pakiusap. Gusto mo, iniinsulto ka pa. Matalimang titig ni RJ sa dalaga. Honey, huling babala ko na to. Isa pang lapit mo sa kanya pati negosyo ng magulang mo may kalalagyan. Banta niya na ikinatakot nito. Umalis na si RJ. Hindi niya na kayang dumiretso sa kumpanya. Kaya sa mansyon na siya dumiretso upang kamustahin si Sandra. Napuno siya sa galit nang sabihin ni Benson ng iyak si Sandra. Sandra? Nakita niya itong kausap ni Benson. Hindi niya na ito hinintay na sumagot. Niyakap na kasi niya ito agad. Pasensya na, wala ako sa tabi mo kanina. Hindi na mauulit, Sandra. Hinding-hindi na pangako. Hinaplos naman ito ang kanyang buhok. Ayos na ako. Napakalma na nila ako tsaka hindi naman ako nakalbo. Nagawa pa nitong magbiro kahit mugto na ang mga mata. Natakot akong mawala ka.
Natakot talaga ako na baka maniwala ka kay Honey at iwan mo na ako. May luhang pumatak mula kay RJ. Si Sandra naman ay parang tinusok ang puso niya nang makitang lumuluha ang nobyo. Shh! Hindi ako mawawala. Hindi nila ako maaalis sa buhay mo dahil wala naman silang karapatan. Ikaw lang, RJ. Ikaw lang ang makakagawa nun. Matapos silang mag-usap, pinipilit sana niyang bumalik si RJ sa trabaho pero ayaw na nito. Nakakapit na ito na parang lintas sa kanya. Hinayaan na lamang niya ito dahil napag-alala niya pa ito. Si Benson kasi, napakatigas ng ulo. Sabing wag na nitong sabihin sa pinsan pero hindi nakinig sa kanya. Lumipas ang 1 buwan. Sa 1 buwan na iyon, nagdesisyon na silang magpakasal. Inayos na nila ang mga kailangan bago pa dumating ang takdang araw ng kanilang kasal. Napakaganda, iha. Maluha-luha ang lola ni RJ. Ngayon na lang daw kasi nito ulit nakita ang wedding gown nito na ginamit ng ikasal din daw ito sa lolo ni RJ. Pinaayos lang nila ang gown at mas lalo itong gumanda. Animoy bago ulit ito dahil napakaingat ng lola ni RJ. Maraming salamat po at hindi na namin problema ni RJ ang gown ko. Walang anuman, iha. Masaya akong ikakasal na ang apo ko. Ito talaga ang pinakahihintay ko. Bago man lang ako pumanaw, makita ko siyang ikasal at magkaanak. Lola, matagal pa po ang bagay na yon. Mahaba pa po ang buhay ninyo. Kaya talagang makikita pa ninyo ang inyong magiging mga apo. Saad niya rito. Niyakap siya nito bago nagpaalam. Si RJ naman daw kasi ang pupuntahan nito. Siya naman ay nananatiling nakaupo lang kasama ang aalalay sa kanya pagpapasok na siya sa simbahan. Si Dondo na magdadala ng singsing nila. Nakaalalay naman dito ay si Benson. Napangiti si Sandra. Mama, Papa, ito na po ang anak nyo. Ikakasal na po. Sayang lang at wala na po kayo sa tabi ko para ihatid ako sa lalaking makakasama ko habang buhay. May lungkot man habang sinasambit ni Sandra ito, ay umaapaw pa rin ang kasiyahan sa kanyang puso. Samantalang si RJ naman, pinapunta na sa pwesto niya kung saan hihintayin niya si Sandra. Nakausap na rin niya ang kanyang lola at nag-iyakan pa nga sila. Napaka-supportive talaga nito pagdating sa kanya. Bilang lang ang mga tao, pawang malalapit lang sa kanila ni Sandra. Ngunit masasabi niyang napakasaya ng araw na ito kahit simple lang ang kasal nila. Bumukas ang pinto at madahang lumakad si Sandra patungo sa kanya. Sabay ang pagtugtog ng musika na sila mismo ang pumili para maging wedding theme song nila. Hindi mapigilan ni RJ ang mga luha niya at nag-uunahan itong umagos. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay ibinigay na ang hiling niya. Tahan na, bulong ni Sandra nang makalapit na sa kanya. Tumango naman siya at pinahid ang luha. Sobrang saya ko lang. Masisira ang makeup ko kasi kapag umiiyak ka, naiiyak na rin ako. No, don't cry. Hihinto na ako sa pag-iyak. Pinilit niyang maglagay ng ngiti kahit na walang humpay ang pag-agos ng kanyang luha. Ikinasal sila ng maayos ni Sandra. Dumiretso sila sa venue kasama ang mga bisita. At doon na nga sila naubusan ng energy dahil sa kanilang pakikipagsalamuha. Si Dondon ay kasama ni Benson dahil ibinili niya ito sa pinsan niya na huwag pababayaan. Si Sandra naman, napansin niyang pagod na. Nilapitan niya ang kanyang lola at nagpaalam na pagpapahingahin na muna niya ang asawa. Sinabi naman itong ito na ang bahala sa mga bisita. Kaya lumapit na siya sa asawa niyang panayhikab at ito ay binuhat. Nagulat pa nga ito. Ibaba mo ko. Kaya ko namang maglakad eh. Hindi, napakagaan mo lang. Pahinga ka na. Ayoko na papagod ka. Bukas na lang natin gawin ang ating honeymoon. Pilyo pa niyang wika. Natawa naman si Sandra. Matitiis mo ba ang tagal mong hinintay to? Oo naman. Bakit wala na bang ibang araw? Ipinapangako ko na hindi kita patutulugin bukas ng gabi. Nakangising sagot nito bago siya inhiga sa kama. Inalis din nito ang kanyang sandalyas. Pahinga ka na muna. Si Dondon ay kasama ni Benson kaya hindi mo na siya kailangang alalahanin. Mamaya ay hahatid ko siya sa silid niya. Tumango naman ang asawa niya at kampanting ipinikit ang mga mata. Napakasaya ni Sandra. Wala na siyang naisilingin dahil lahat yata ng biyaya ibinigay na sa kanya. Ito ba ang gantimpala niya sa lahat ng naranasan niyang sakit at hirap? Sa tingin niya ay oo. Tama talaga ang desisyon niyang hintayin ng taong nararapat para sa kanya.
Hindi siya nagpadala sa tukso o bumigay sa hamon ng buhay. 1 taon pa ang lumipas, masaya pa rin silang mag-asawa. Si Dondon ay tuloy-tuloy ang pag-aaral. Sila naman, binayayaan agad ng anak. 1 taon na rin ito ngayon at ang panganay nila ay isang gwapo at malusog na lalaki. Manang-mana ito sa ama nitong si RJ. Spoiled naman ito sa lola at halos lahat yata ng laruan binili na nito kahit na hindi pa naman marunong maglaro ng iba ang anak nila. Sa dami nga ng laruan nito, pwede na silang magtayo ng toy store. RJ, si Rain nga, pakitignan baka gising na. Pakisuyo niya sa asawa niyang abala sa laptop. Hindi na siya nagdalawang salita kay RJ dahil agad itong tumayo upang tignan ang anak nila. Napakabait ng kanyang asawa. Hindi ito nagbago kahit na may anak na sila. Ito pa rin ang RJ na nakilala at minahal niya. Napapangiti na lang siya sa tuwing babalikan ang una nilang pagkikita ni RJ. Mahal, hindi pa naman siya gising. Sobrang himbing ng tulog ni baby. Tumango na lang siya. Ngunit nagulat siya nang yakapin siya nito mula sa likod. Mahal, pwede bang umisa mamayang gabi? Sana tulog lang din si baby. Miss na kasi kita eh. Para itong batang nagmamakaawa. Siya naman ay naaawa na rin dito. Sa 1 buwan kasi, 1 beses lang nilang nagagawa ang dati nilang paboritong ginagawa. Kaya nila nabuo si Rain. Iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Hirap din siya kay Rain dahil aktibo ito sa gabi. Ang kasama na lang nila sa bahay ay 2 na lang dahil retired na ang mayordoma. At ayaw na din naman ni Sandra na umasa na lang palagi sa kasama nila sa bahay. Gusto niya, siya ang mag-aasikaso sa kanyang asawa, sa kapatid niya at sa bata. Pagod din talaga siya kaya hindi na rin niya maibigay ang kailangan ni RJ. Pasensya ka na kung hindi ko na magampanan ng ibang pangangailangan mo. Nalungkot niyang sambit. Shh, don't say that. Masaya ako sa lahat ng ginagawa mo. Bonus na lang ang loving-loving natin sa bed. Napakabuti mong ina at talaga namang wala akong masabi. Pinapagaan na naman ito ang loob niya. Babawi ako mamaya pag natulog na si Rain. Mahal kita, RJ. Hinagka niya ito at bago pa lumalim, inawat na niya ito. Bumalik naman ito sa tinatrabaho nito sa laptop. Siya naman, pinagmasdan ito habang nakangiti. Sana'y panghabang buhay na ang kaligayahan na ito. Sana'y wala nang humadlang.